Hello mga idol, welcome back. My topic today is about rejection of maternity benefits. Marami kasing nagtatanong dito sa ating comment section regarding puro reject daw yung kanilang maternity benefits. Ngayon, nag-check ko ng mga circular sa SSS, meron pala silang nilabas na circular number 2023-003. Ang sabi dito ay to all SSS members, claimants, and employers regarding sa documentary requirements for maternity benefit. Na kung saan, hindi na natin papahabain, ang purpose nito is kapag halimbawang nag-file po tayo ng maternity reimbursement, kapag halimbawang, ito sabi number 1, leave childbirth, normal or cesarean. Kapag nanganak po ang inyong empleyado ng normal or cesarean, kung kayo ay magpa-file ng reimbursement, ito po yung mga requirements. Number 1 na requirements nila, kung halimbawa, ito, within 6 months from the date of delivery. Kung halimbawa ang inyong empleyado ay nanganak, na halimbawa, sabihin na natin, kapapanganak lang last ilang buwan pa lang, sabihin natin 3 months. Okay, now ipaprocess ninyo yung kanyang reimbursement. Ito ang sabi, ang requirements kapag within 6 months from the date of delivery, ito ang kanyang kailangan maisubmit na requirements. Birth certificate ng anak niya na kailangan galing sa may local civil registry with corresponding OR, okay, resibo, o kaya naman acknowledgement receipt from LCR. Ibig sabihin po, tatanggapin natin yung requirements ni employee kapag within 6 months pa lang siyang after nung delivery niya. Yun po yung kailangan na requirements. Pero itong pangalawa, kapag daw ay beyond 6 months, ibig sabihin po ng beyond ay lampas na 6 months from the date of delivery, PSA na po or Philippine Statistics Authority na po yung kailangan niyang mai-provide with corresponding OR or acknowledgement receipt. Ibig sabihin po, pinahirapan na ulit po tayo ni SSS sa pagpa-file. Dati kasi, tinatanggap pa nila yung galing ng local civil registry. Pero ngayon, kailangan PSA na po yung inyong kailangan mai-submit. Kapag halimbawang within 6 months pa lang from the date of delivery, dapat ang mai-submit nyong requirements ay galing sa local civil registrar ninyo. Kapag halimbawang lampas na sa 6 months, PSA na po yung kailangan ninyong mai-submit. Kaya po sa mga magpa-file ng mga maternity reimbursement, i-make sure po ninyo, i-monitor nyo po kaagad. Ang ano po niyan, mas maganda kapag halimbawang nasa 3 months pa lang after the date of delivery, siguro naman available na yung birth certificate ng anak nila, i-ano nyo na, i-force nyo na yung empleyado nyo na mai-submit para ma-file nyo po kasi mas mahal pa po yung requirements kapag PSA po yung inyong isasubmit. Yun lamang guys, maraming salamat and